Best promise. Kung may mag-aalok sa'yo ng lumang pabango bilang mana, huwag na huwag mong tatanggapin. May kakilala akong si Lara. Namatay ang lola niya. Tapos sa lahat ng apo, siya lang ang pinamanahan ng isang maliit na bote ng pabango. Luma na, kulay ginto ang takip at kakaibang amoy. Hindi matapang, pero sobrang bango. Parang sampagitan na may halong lumang kahoy. Sabi ng tiyahin niya, huwag mong gagamitin pagpatak ng 3:00 ng madaling araw. Siyempre natawa lang si Lara. Unang gabi, nag-spray siya bago matulog. Wala namang nangyari. Pero eksaktong 3:00 ng umaga, nagising siya dahil may naamoy ulit siyang pabango. Mas matapang. Akala niya, kumapit lang sa damit niya. Hanggang sa may narinig siyang mabagal na yabag sa labas ng kwarto. Hindi kumakatok. Parang may naglalakad lang. Pagtingin niya sa ilalim ng pinto, may anino. Pero walang paa. Kinabukasan, sabi niya sa tiyahin niya. Biglang namutla ang matanda, sabi nito. Amoy ka na rin pala niya. Hindi na gets ni Lara ang ibig sabihin. Kaya nang sumunod na gabi, sinubukan niyang itapon ang pabango. Pagbagsak ng bote sa basurahan, nabasag. Akala niya tapos na, pero putya. Lalong lumakas ang amoy sa buong bahay. Parang may nagwisik ng 100 bote. 3:00 ulit. May narinig siyang boses ng matandang babae. Mahina, malapit sa tenga niya. Hinahanap ko ang katawan ko. Nagpawis ako ng malamig nang ikwento niya to. Hindi raw siya makagalaw. Parang may malamig na kamay na humahawak sa balikat niya. Unti-unti niyang naamoy ang parehong pabango. Pero ngayon, galing na mismo sa likod niya. Paglingon niya, may matandang babae. Nakatalikod. Mahaba ang puting buhok. Tapos, dahan-dahan itong humarap. Wala itong muka. Pero makinis na balat. Pero ngiti. Kinabukasan, dumating ang tiyahin niya. Kasama ang isang matandang albularyo. Doon niya nalaman ang totoo. Hindi pala ordinaryong pabango ang minana niya. Ginagamit pala iyon ng lola niya sa bawat lamay na pinupuntahan. Sabi-sabi, sumisip-sip daw ng huling amoy ng mga patay ang pabango. At habang tumatagal, nagiging tawanan ng mga kaluluwang hindi pa nakatawid. Kaya pala ayaw ipagamit pagsapit ng 3:00 dahil iyon ang oras na naghahanap sila ng bagong masasapian. Sinunog nila ang natirang piraso ng bote at isinama sa dasal. Pagkatapos noon, nawala ang amoy. Nawala rin ang yabag. Akala namin tapos na talaga. Pero bes, makalipas ang ilang linggo, binuksan ni Lara ang lumang aparador ng lola niya. Sa pinakalikod, may isa pang bote. Parehong-pareho, walang alikabok, at bagong-bago ang amoy. Hindi ako nakatulog ng 3 araw matapos kong marinig ang kwentong iyon. Dahil hanggang ngayon, tuwing 3:00 ng umaga, kapag may naaamoy akong pabango, kahit walang tao, hindi na ako lumilingon.